Korupsyon, maling pamamahala. Puro na lang makupal at barubal ang ating mga pinuno. Magpayaman gamit ang pera na dapat ay sa bayan. Ugnayan, ipinapakita nito ang korupsyon at pag-aabuso ng ilang pinuno sa pera ng bayan na maaaring magpalala ng kahirapan. Kawalan ng trabaho or mababang sahod. So, ito yung part ng lyrics na related dito. Dahil sa buwis at sahod ay baliwala, nangingibang bansa. So, ipinapakita dito na hindi sapat ang kita at oportunidad sa bansa, kaya napipilitang mangibang bansa ang ilan upang magkaroon ng mas magandang buhay. Kahirapan at kakulangan sa pangunahing pangangailangan. Ito naman yung part ng kanta or lyrics na tugma dito. Nangangayayat na pati daga sa aming tahanan na wala nang makain kundi delata. So dito malinaw na nilalarawan dito na yung matinding kahirapan at kakulangan ng pagkain sa tahanan. Kakulangan sa edukasyon o kaalaman. Sinabi sa lyrics na, mukhang mga tangang dukhang walang alam. Dito sinabi na, may ugnay ito sa kakulangan ng kaalaman at edukasyon na maaaring maging hadlang sa pagkakaroon ng mas magandang oportunidad sa buhay. Kawalan ng pagkakaisa. Ito naman yung lyrics na related dito. Kawalan ba ng pag-asa lahat magkaisa? Kulturang mas watak-watak pa sa ating mga isla. So ipinapakita dito ang pagkawatak-watak ng mga tao na maaaring maging hadlang sa sama-samang paglutas ng mga suliranin ng lipunan. Ang kanta ay nagpapakita ng mga problema ng lipunan na may malaking kaugnayan sa mga sanhi ng kahirapan. Isa sa pinakamalinaw na binibigyang diin ay corruption at maling pamamahala. Makikita ito sa bahagi kung saang binabanggit na ang mga pinuno ay abala sa pagsusugal at pagpapayaman gamit ang perang dapat ay para sa bayan. Dahil dito, hindi nagpupunta sa mga mamamayan ang mga serbisyong kailangan nila. Makikita din sa kanta ang kawalan ng trabaho at mababang kita. Binabanggit ang mababang sahod, mataas na buwis, at pag-alis ng mga Pilipino patungo sa ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Pinapakita nito ang kapag kulang ang trabaho at hindi sa kita, mas nahihirapan ang mga pamilya na matulugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. So, good day. Bago ko simulan, papakilala muna ako. Ako si Renald R. Banaag from BSHM 3C. So, ang aming grupo ay naatasan sa parting pagkukonekta o pag-uugnay ng kantang critical sa kasalukuyan o mga nakaraang issue sa ating bansa. And ayun, sa pakikinig ko sa kantang critical, isang focus ang aking napansin kung saan ang pag-alis ng mga Pilipino sa ating bansa para sa mas mataas na sahod. Ilan sa mga lyrics na ito ay ang lyrics na parte kung saan sinabi na nangingibang bansa dahil sa buwis at sa sahod. Sa sahod ay baliwala at sahod ay baliwala. Ayan. At yung pangalawa naman ay tapos pag-aawayan pa kung may hip-hop ba sa Pinas. Medyo komplikado yung parte na yun pero ayun, may laman pa rin siya. Para sa akin, makikita sa critical ang epekto ng imperialismo at ng globalisasyon. Nangingibang bansa dahil sa buwis nga at sahod ay baliwala lang. Kumbaga, ayun, nagtatrabaho sila sa ibang bansa para mabuhay, hindi para yumaman. Pinapakita nito kung bakit maraming Pilipino ang napipilitang mga ibang bansa para sa magandang trabaho at kita. Dahil bahagi tayo ng global na ekonomiya, magiging mahaba ang mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa kung sila ay nagkakaroon ng magandang kita at magandang pamumuhay. At ayun, sa pangalawa naman, makikita rin ang globalisasyon sa banggit sa hip-hop
dahil isang kulturang nagmula sa ibang bansa pero naging bahagi na rin ng culture natin. Ayun, kaya pinapakita ng kanta na may oportunidad ang globalisasyon, pero mayroon din itong problemang dapat nating pag-isipan. Sa huling bahagi naman, makikita ang kolonyal na kahirapan at epekto nito sa pag-iisip at pagkakaisa ng mga Pilipino. Makikita ito sa linyang magkaisa, ha? Asa ka pa men, na nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa na kaya pa nating magkaisa. May uugnay din ito sa crab mentality, kung saan sa halip na magtulungan, nagkakaroon ng paghihilahan at pag-aaway-away. Makikita rin ang bahala na mentality sa linyang ayoko nang bumoto, nakakawalang gana na. Kapag nawawalan ng tiwala ang mga tao sa sistema, nawawala rin ang kanilang kagustuhang makilahok. Sa huli, ipinapakita ng kanta na hindi lang kahirapan ang problema natin, kundi pati ang pagkakawatak-watak na pumipigil sa atin na sama-samang gumawa ng pagbabago. Feudalismo, kahirapan at korupsyon. Nakapokus ito sa hindi pantay na yaman at kapangyarihan at paggamit ng pera ng bayan para sa sarili. Sabay-sabay tayong makibaka laban sa mga sugapang walang ginawa kundi magpayaman gamit ang pera na dapat ay sa bayan. Makikita naman sa kanta ang problema ng feudalismo at hindi pantay na distribusyon ng yaman at kapangyarihan. Sinasabi sa lyrics na makibaka laban sa mga sugapang walang ginawa kundi magpayaman gamit ang pera na dapat ay sa bayan. Pinapakita nito ang sitwasyon kung saan may mga taong nasa kapangyarihan na lalong yumayaman habang maraming ordinaryong Pilipino ang naghihirap. May iugnay dito sa feudalismo dahil may malaking agwat sa pagitan ng mga makapangyarihan at ng mga nasa bababang antas ng lipunan. Dagdag pa rito ang paggamit ng pera ng bayan para sa pansariling interes ay nagpapakita na problema ng korupsyon. Kaya ang kanta ay nagsisilbing kritisismo sa sistemang hindi pantay at sa mga taong inuuna ang sariling interes kaysa sa kapanahan ng publiko. Epekto ng food insecurity sa mga kabataan. Linyang nangangayayat na pati ang duga sa aming tahanan ay nagpapakita kung gaano kahirap ang buhay kapag kulang ang pagkain. Ang food insecurity o gutom ay malaking problema dahil hindi lahat ng pamilya ay may sapat na pagkain araw-araw. Malaki ang epekto nito, lalo na sa mga kabataan dahil maaari silang manghina, mahirapang mag-aral at mawala ng focus dahil hindi nila alam kung saan sila makakakuha ng susunod na pagkain. Dahil dito, mahalagang mabigyan ng sapat na pagkain at suporta ang mga kabataan upang magkaroon sila ng malusog na katawan at mas magandang kinabukasan. Wala akong kinikita sa dami ng pirata na lahat pinapatulan at walang kinikilala. Ang linyang ito ay maaaring iugnay sa suliranin at nang hindi sapat nakita ng mga magulang. Kapag hindi sapat ang kinikita ng magulang upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at ng gastusin sa pag-aaral ng kanilang mga anak, maaaring mapilitan ang mga kabataang mag-aaral na kumuha ng part-time na trabaho upang makatulong sa kanilang pamilya at matustusan ang sarili nilang edukasyon. Sa mas malubhang sitwasyon, maaaring umabot sa puntong kailangan nilang isang tabi o tuluyang itigil ang kanilang pag-aaral upang magtrabaho. Ipinapakita nito kung paano ang kakulangan sa kita ng mga magulang ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa edukasyon at kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang linyang ito mula sa kanta ay nagbibigay diin sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas bilang isang nasyon na nagbibigay o nagpo-provide ng nurse sa ibang bansa. Isang aspeto ng Pilipinas na kilala hindi lamang sa lokal, pati na rin sa internasyonal na industriya ng medisina. Ngunit, sa kabila ng magandang reputasyon na naibibigay nito sa pangalan ng Pilipinas, inilalantad din nito ang mahalagang suliranin ng bansa, kundi ang hindi sapat na pasahod. Dahil dito, maraming Pilipino, kabilang ang mga profesional na nurse, ang napipilitang mga ibang bansa upang mas makahanap ng mas magandang oportunidad at mas mataas na sahod. Ang kanta ay nagpapakita ng iba't ibang suliranin na nagiging sanhi o nagpapalala ng kahirapan sa Pilipinas. Kabilang dito ang korupsyon at maling pamamahala,
kawalan ng trabaho at mababang sahod, kakulangan sa edukasyon at hindi pagkakaisa ng mga mamamayan. Ipinapakita rin ang epekto ng imperialismo, globalisasyon, feudalismo, crab mentality at bahala na mentality sa lipunan. Makikita rin sa kanta ang epekto ng kahirapan sa kabataan at pamilya, tulad ng kakulangan ng pagkain, paghihirap sa pag-aaral at pagpilit na magtrabaho dahil hindi sapat ang kita ng magulang. Dahil mababa ang sahod at kulang ang oportunidad sa bansa, maraming Pilipino ang napilitang mag-ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang trabaho at buhay. Sa kabuuan, ipinapakita ng kanta na ang kahirapan ay hindi lamang problema ng kakulangan sa pera. Kaugnay din ito ang maling pamamahala, hindi pantay na oportunidad, mababang kita, kakulangan sa suporta at pangkakawatak-watak ng mga tao. Upang mabawasan ang kahirapan, mahalaga ang maayos na pamamahala, sapat na trabaho at sahod, edukasyon at pagkakaisa ng mga mamamayan.